Hi back! Hello! Magandang umaga po sa inyo lahat. Umaga kasi ako nag-live kasi aalis kami mamaya. Okay, pasensya na sa storbo kasi alam ko may ginagawa kayo. Nagmamodule kayo, anything, nangula lang. Lucy Katos, hello. At si Junior Amusin, hello. Franz Butterfly, hello. Tiger Asha, hello. Hi, Franz. So, umpisahin natin yung about sa graph of polynomial function, guys. Yeah, wala dyan inumin. Nandiyan sa kwarto. Okay, kailangan natin yung mga 100 viewers natin. Lucian, hello. Pudisha, hello. Aqua Shop, hello. XNDR, hello. Dionis Marian, hello. Peter K, hello. Ray, hello. Marlis Pisyan, hello. France, hello. Ay, thank you sa pagtap-tap ng heart react po si France. So, pag-uusapan naglalag kasi. Sa pag-uusapan natin is all about yung graph of polynomial function. Inayos ko po ito yung setting kasi naglalag siya. Thank you! Salamat! Madali lang yan. So, yung nakarang live streaming, mga introduction, yun, ayaano natin yung nakatipende sa turo ng teacher nyo. Misa kasi, mga table, mga values of table lang gagamitin natin. Kasi, depende po yung discussion nyo. Madali lang naman, isa substitute lang naman, di ba? Pero isip mo lang, guys, di ba? Franz, hello. Justin, hello. Start na ba tayo, Jai? Kailangan, yung viewers natin is 100 lang, guys. Teka lang, ha? Yan, ang nangulog ng bata. Okay. Justin, hi. At si Bini, hi. Naglalag kasi. Romel, hello. Miren Potwan, hello. Okay. Nagbago naman ako ng Pertel pen. So, graph. Okay. Yan. Ang shoots. Okay. Ayun na po yun. Nahihirapan pa. Grabe ka naman, Ash. Hello po, Engineer Kevin. Good afternoon po. Maga kasi ako nag-live kasi aalis kami mamaya. Nahihirapan pa. Mahirap po talaga ang graph of polynomial function. Kailangan talaga tiyaga ka mag-compute. Ang pinakamahirap lang dyan, yung kabuuan niya, yung polynomial expression. Tapos ipapactor up mo pa ng yung Ash. So, ang punta namin, sa bayan lang po. Sa bayan lang nang pupuntahan namin. Ay, Kitaro, thank you po sa pag-send na. Diamond, love you po. Start na ba tayo? Viewers natin is 46 na. Tignan natin. 59 na. Okay. Kasi start na daw, sabi ni Justin. Sige. So, magbibigay ako ng example. Madali lang po to. Hindi ko yung kodi ko, guys, ha? Dan ko pa ate. Alin? Dan ko ate yan. Dito ka dumaan. Dito. Huwag ka dyan. Sige. May tama pa si Justin, ha? Sige. Yung mga madali lang pong gagawin natin. Mahulog yung cellphone king. Ito yung kodi ko kasi, tanaman kasi ako magsulat para advance lang naman. Start na daw, sabi ni Justin. Start na daw. Okay, ito yung pinakamahirap dito. So, number 1, i-graph natin ay yung y is equal to quantity of x plus 5 times quantity of x plus 2. Tapos, x minus 1, tsaka x minus 4. Yun lang yun. Ito yung pinakamadali lang yan, guys. Lapit tayo sa camera.
Dek, hello po. Ganun lang yan, di ba? Pinag-aralan yung graph of a polynomial function noong sana yun, baka grade 10 or grade 11. So, let's so through. Hello po. At si Dek. Sige, start na tayo. Eto, chill-chill lang po to, guys. Pag ganyan, pag nakakita ka ng ganito, guys, sobrang dali lang po to. Key and down, hello po. Not hello. Sobrang dali lang po yan, guys. Hindi na kailangan i-factor out yan. Lang yun. So, ang gagawin mo lang dyan, gawa tayo ng table. Nakatipindi po sa... Yan, ipit kamay. Saan? Yan. Oo, halika na. Ipit Luna, hello po. Parker, hello. At si Nat, hello. kamay kiyesi. Oo, sige. Nalalo ko na lang doon. Ipit kamay. Oo. So, nakatipende po yung values na, yung tables of values natin. Naputang na naman ako. Tables of values natin, nakatipende po yan sa tinuturo ng teacher nyo. So, eto, gumagamit din ako sa YouTube para sigurado lang naman para hindi ako magkakamali. Yan. Okay. Walang pangalan. Hello, Prince. YouTube, hello po. Hello. So, gagawa tayo ng table. X, tsaka Y. Ay, thank you po sa pag-send ng donut. Si, walang pangalan. Salamat. Thank you po. Okay na ba tayo? Huwag ka dyan, King. Lapit. Gawa tayong table. I use the negative 5, Lapit. negative 4, negative 3. Huwag yan. Negative 2. Negative 1. Haba, no? 0. Hanggang 4 lang to. 1, 2, 3. Galing naman magbilang ng pamangkin ko. 3. Ano sunod ng 3? Ano, King? 4. 4, yan. So, nakatipende po yan. Ay, thank you. Ano, sinabi ko naman dik-dik kasi hindi niya narinig. Oo, sige na. Tingnan mo na. So, paano to? Paano ito isi-solve? Siyempre, substitute mo lang yan. Di ba? Wayang hinahanap. Substitute mo lang yan. Lang yun. Tapos na. O, di ba? So, tignan natin. So, 0 plus 5. Tapos, 0 plus 2. 0 minus 1. 0 minus 4. Simplify. So, 5, 2, negative 1. Quantity yan, ha? May parenthesis. 2, 1. Tapos, negative 4. 1, 3, 4, 5. Ukma. So, 10. 10. Parang mali. Alam mo lang yan, mali ha? Mali pala to. Paano? Yan, anak. Kasi, Paano to? tapos, ulit. Okay. Sa pag ganyan, mag nakakita ka ng ganito guys. Base lang po sa YouTube. Susu. Hinahanap lang kasi 5 eh. Di ba? Ang values natin ng y natin is 0. Tapos, 2. Tsaka yung 1. Tsaka yung 4. Okay? Paano? Ganito paliwanag yan. Core JJ, hello. What? Rito, hello. At si Chris, hello. Bakit ganun? Sa paano? Sa paano ito hindi kinukuha yung 0? Kasi siyempre, yan natin, factor out muna. Saan na magiging sagot natin? Pag ganyan, Mirasol, hello po. Oh, oo, ampi-ampi. Doon ko muna sa labas. Sa paano? Eh, kasi pag ganyan, etong apat na to, din niya sasagutan ng possible zeros natin. Naka-simplify na yan, guys. Aki, hello. Kung i-distribute natin, guys,
Kunyari, pag ganito, pag ayaw maniwala, kaya ako naggaganyan kasi all possible, zeros na to. Ano yan, di ba? Bakit ganyan? Kasi pag negative 5 yung pinag-uusapan, di ba, x equal to negative 5, is all zeros na po yan, guys. Ganyan. So, kung i-distribute natin, all method yan, so, x squared, 2x, 5x, tsaka, di x squared plus 7x plus 10. Hindi pa yan. Meron pa dito. So, x squared, negative 4x, negative x, positive 4. Magiging ano na siya? X squared, 5x plus 4. Nako, may mamamanong-manong ko pa yan. So, ganyan. X to the 4th power, negative 5x to the cube power. Tapos, ito, positive 4x squared. Ito pa, plus 7x cube. Tapos, ito, negative 35x squared. Tapos, ito, positive 40. Ang ganyan. Ilang pa. Akib dito ko yun. Ang ganyan, plus 10x, at 10x squared. Tapos, square tapos minus 50x plus 40. Double check natin para mas maintindihan ko. And 4 cube 35s parang may kulang. 28x. Positive 28x. X squared. X 40. Double check natin para nakakalito. X 35x squared. Okay. Apritada, hello. Bagits, hello. Sindian, hello. Integral. Wala akong alam sa integral. Wala sisirang susi. Higher math po to. So, hanapin mo na sa YouTube yan. Meron ako sa YouTube, di silver, yung mga basic derivatives. At meron po akong L'Hopital rule. Yun lang alam ko pa. Integral, wala pa. Javier, hello. Di silver, hello. Sophia, Nicole, hello. Fuji, hello. Apritada. Honsi, Sorsogon. Busy kasi ako. Letter J, hello. Alipin ni YT, hello. Isa, hello. Jeremy, hello. Yachi, hello. Rapa, hello. Yax KK, hello. At IB. JP. Ang dami nagsashoutout dito. Aba, hello. UN, hello. Aki. Yun lang. Sige, salamat. Sana maintindihan mo. Search ka na lang sa YouTube. Ang dami po lumalabas ang dami yung nagpo-post yan about sa integral. Like example, si Engineer Mark. Si Engineer Zamora yun. Tapos si IJ James Maling. Okay, Ash, madali lang factoring. Madali lang daw factoring. So, paano? Pag ganyan, sige, pakalakas ang buhay mo. Pag ganyan, x to the 4th power, positive 2x cubed. Tapos, mano-mano, 14 minus 35 negative 21x squared minus 2 plus 40. Yeah, pag ginano mo siya, automatic naka 40 na yan. Ito na yung, kasi pag ganyan, factor out mo to. Ang sakit pa sa ulo. Mas madali factor out na lang yan. Kasi nga pag ganyan, all possible zeros po yan. Kasi pag ganito mo, rational zeros Turing po pa yan. At madami proseso. So po, all possible kasi pag ganyan, magiging mahanap niya, magiging ganitong all possible zeros. Pag tinanong
mo ko, ano magiging apat na possible series to? Ano magiging sagot? Will be the, so will be the, ano ba tawag doon? Negative 5, tapos negative 2, tapos 1, tsaka 4. Yun lang. So, ito yung magiging sagot niya. Pero pag translate mo to, magiging 0 na yan. Ba't ayaw mo maniwala? Sas mag-synthetic division tayo. O ayaw maniwala. Itong sagot natin dyan sa apat na yan. Mag-synthetic division tayo. So, all possible kasi pag ganyan. Subukan natin. Ano ba ang factor ng 14? Siyempre, marami yan. So, positive, negative 1, positive, negative 2, walang 3. 4, pwede ang 4, pwede ang 5, walang ang 6, walang ang 7. Pwede 8, ang dami. Pagdadaanan pa yan. Susubukan natin yung, yung negative 5. Synthetic division yan, ha. Subukan natin, ha. Kunin na natin yung, yung ganito. So, 1, dami pagdadaanan, eh. Synthetic division to. So, 1, 2, 21, 22, and 40. Kailangan tumama to sa 0. Pag hindi, palpak na naman. Bahala na. Okay? Mas madali factor out yan, di ba? So, paano? So, bring down 1, negative 5, negative 3. Positive 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, negative 6, 30, magiging na siya, 22, 8, negative 40, ayan, tumama, diba? Yung maniwala, ayan, tumama, negative 5, diba? Yun yung factor out niyan. O, mahaba po talaga apritada, mas maigi. Kung anong given niya, tinatesting ko lang to. Kasi itong given apritada, pag nakakita ka ng apritada, pag ganyan ng given, madali yan para sa'yo. Eh, what if ang given mo, napakahaba pa, naka-expression pa yan, naka-polynomial expression pa. Let's say, x to the 4th power, blah, 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 blah. Kaya mo i-factor out yan. Siyempre, hindi. Marami pagdadaanan yan. Mas maigi, magganyan ka na lang. O, diba? So, balik muna tayo doon sa negative 2. So, sa negative 2, synthetic division yan, ha? Yan. So, 1, 2, negative 21, negative 22, tsaka 40. Sorry, ha? Marami pagdadaanan, butas na karayon ko, eh. 40. Okay? So, bring down 1, negative 2, 0, 0, negative 21, positive 42, 22, sorry, 20, negative 40, o di diba tumama? Ayan yan, o. O diba? Ay, sorry, King. Ayan yan. So, meron na tayong dalawang possible na zeros, guys, diba? May nag-uusap sila. Haba po talaga apritada. Kailangan maano lang kasi siya, marami kasi pagdadaanan to. Sige, ayoko to subject na tong polynomial na to, eh. Sige, mag-usap muna kayo. Derivatives na tayo. Ay, nako, apritada, meron na po ko sa YouTube. Panoorin mo, napanood mo na sa YouTube ko, meron Flores, meron mga derivatives doon. Panoorin mo na lang ipaulit-ulit. Kwanto sawa hanggang mag-gets lang yon. Ulitin natin. O sige, what is derivative of negative 5? Derivative of negative 5 is 0. Yun lang. Trigonometric pwede ba? Ito na po. Ay, hindi pala. Try ko to. Nakatry ko po to, apritada. Ang tawag dyan, graph of polynomial function yan. Ito yung given. Na mas madali lang to. Ang mas mahirap, itong given na to, x to the 4th power, blah, blah, blah. Papactor mo ba? Ayan na mas mahirap dyan. Yun. 0, di ba? Naitinda mo? 0. Derivatives of negative 5 or value of 5 is 0. Kasi mo na. Haba kasi ito, eh. Kung may maniwala, kunin natin yung zeros natin. So, pag ayaw mo na synthetic division, pwede namang p of x is equal to yung mga values natin,
X to the fourth power, nakadepende sa discussion ng teacher nyo. Pwede naman ganyan, pwede ganyan. Depende. Depende sa discussion ng teacher. Basta pares lang naman. May ilalabas naman yung zero, di ba? Oh, bakit? Oh, ayan. Ipit ka. Ikaw kasi. Doon ka muna sa labas. Labas ka. Sige. Oo, mag-aano ng radyo dyan. Sige, nanan natin. Mahabang proseso to. Sige, kunwari, P of, let's say, mga 1 na. Mas madali, 1. So, 1. So, paano? So, 1 pa rin yan. PEMDAS pa rin. Isis, magiging negative 5 yan. Magiging positive 4, minus 50, plus 40. Negative 4 plus 4. Nako, pares cancel out nito. Teka, sandali. May ikakaproblema tayo. Ala. 0 to, minus 50, plus 4. Nako, cancel out nito. Nangyari. Teka lang muna. Nagkaka-problem. Sige, wait lang. Double check natin. Basa yan. Nangyari. Dulas ka, basa niya. Dulas ka. Hindi ko siya tatama. Ala. Ayaw nito. Subukan natin isa-synthetic division. Natamad ako mag-synthetic division eh. So, yan. 1, 2, 21, 22, saka 40. So, kabayin natin to. 1, negative, negative. O, tumama naman eh. Mali, ayos. O, yan. Mali yata yung dino-compute. Lang yan. Tama naman siya. Subukan natin yung 4. Okay. 6, 24, 3, 12, Hala, ang nangyari. Mali na naman. 21. 6, 20, 24. Tama. Doon ako nagkamali. 10 pala to. Sorry. Dito, sa mama. O, yan. Okay, maniwala. Pakita na lang. Lang yan. Uy, King. O, kopyahin mo na lang. Ay, sa bagaya maniwala yung mga zeros, kopyahin na lang ito. Mo na, King. Yan. Okay na yan, ha? Sobrang haba kasi ito, eh. Ito pa yung given. Itong given na to, pina-distribute property ko na to. So, ito yung sagot niya. Ito yun. Kasi pag ito yung pag-distribute mo yung ganyan, yung given na to, ito na yun. Tapos, ang hanapin mo yung mga possible na zeros yan. Ito na po yun. Negative 5, negative 2, 1, tsaka 4. Lang yun. Kasi pag tinransmate mo into binomial, magpapad ka na ng sign. Di ba, negative 5 magiging positive. Negative 2 magiging positive. 1 tsaka negative. Tsaka 4, negative 4. Lang yun. So, di ba? Sobrang hirap yan.
ba yung mga ganito, mga possible na rational serious theorem, ang magiging ano natin, ang magiging P natin, ang dami. Napakadami yan. Positive, negative 1, positive, negative 2, and so forth, and so on, hanggang pumabot sa 40, baka siguro. Ano to? Pa-advise lang po sana ako, nakagat kasi ako ng aso, kailan po akong kakain ng diaper. Hindi ko rin alam, di ako veterinaryo. Grabe ka naman, Pin. Baka nakainom ka ata. Kung nakagat ka ng aso, Pin, magpaturok ka na anti-rabies. As much as possible. Ewan ko sa'yo, lang yon. Hindi ko masagot yung tanong mo. Thank you po sa pag-send ng badge po, Pin. Meron na po akong meron na po akong calculus sa YouTube account ko. Kung ano yung nakapangalan sa TikTok account ko, ganun na rin, Meriam Flores. Punta ka doon, HX. Meron na kasi ako mga video live stream about sa mga basic derivatives at yung Lihopitaron. Meron na ako niyan. Derivatives na? Sige, sige. Taylor series naman po. Wala naman ako sa Taylor series. Higher math po kasi yan eh. Wala akong ganyan. Sige, balikan kita. Screenshot natin to ha. Bright muna to. Babalikan natin yan. So, what is the derivative for D? Mangtitrip ka talaga, apritada. So, what is derivative of DE? Oh, ano yung derivative ng E? Apritada. Siyempre, E pa rin yan. Tama ba ako, apritada? Square root? Sige. Pag square root naman pinag-uusapan night kasi kailangan mag-memorize ka din ng mga perfect square root. Kung hanggang saan ang kaya mo. Eh, what if? Shh, king. Eh, what if kapag malalaki na? Mas mahirap na yon. Yung let's say mga perfect square root na mga 4 digit lang. Kaya mo ba yon? Wait lang ha. Nag-iisip pa ako. King, huwag mo ha. Sige, burahin ko muna to. Ano, Prita? Anong derivatives ng E? Wala. Babalikan kita. Ito yung sagot ng derivatives ng E. E pa rin yan. Wala naman pinagbago. Wala naman pala sa apretada. Nakatakas niya. Sige. Teka, babalikan kita, Nadnart ha. Ay, thank you po sa pag-send ng badge po. Thank you. So, babalikan natin to. Yung calculator. Sige, Nat, wait lang ha. Kukunin ko muna yung ano ko, cellphone ko. 4 digit lang ha. Muna alala ko. Calculator natin to. Saan sa calculator? Ano, walang calculator nito. Hindi ko makita. Sandali lang, King ha. Huwag ka magulo, King. Nagmamadali ako eh. Meron ng derivatives apretada. Ayan. What is the, tatanungin ka, what is derivative of E? Pag y prime, E pa rin yan. Tama ba ako? Ayan. Sabi ni ano yan? Sabi ni Asayas James Maling yan. Pag derivatives ang given, derivatives pa rin, E pa rin. Yun lang. Naitinam mo na, apretada. Hanapin ko nga. $12,025. Ano ba per square root ito? Wala kasing calculator. Hanapin natin. Square root of 1225. 35. Kailangan sumagot nito. So, square root of 35 is 35. Paano? Night, hello!
So, paano? So, sulatan natin yung perfect square root. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Square yan, maging 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 72, ay, hindi 72. 81 yan. 81, tsaka 100. So, ganito guys. Night manood ka. Yung last digit natin, hanapin mo dito. Yung possible na mga numbers dito. Yung, di ba 25 yan? Di 5, tsaka yung lang, 5 lang. Then, tapos yung 2 digit, hahanapin mo yung sagot niya na hindi siya lalampas na 12. Dito kayo po-focus sa mga perfect square root. 16 din naman pwede, 16. Baka 9. Ay, di pwede 9. 3. 3, pwede 3. O, yan, misa gumagot na pala. 35 lang. O, sige, silver. Ulitin natin, ha. Ganda ko daw sulat. Paano? Bakit naging 35? Silver, magkinig ka. Ganda ko daw sulat. Bakit? Square root of 1,225 is 35 daw. Bakit? Ganda ko daw sulat. Yan. Bakit 35? Kasi itong last digit natin, dito ka po-focus. Yung 5, di 5 lang talaga. Tapos itong 12 digit na to, yung 12, kailangan mahanap yung perfect square root na hindi po siya lalampas ng 12. 16. Ano yung katapat ng 16? 4, hindi rin pwede. 9, pwede. Ano katapat ng 9? E di 3. E di 35 ang sagot. Yun lang. Yun lang yun. O, naitinda mo na. Night, naiintindihan mo na. Yun yun. Well, let's say square of, mag-isip tayo. Calculator. Let's say wala na akong maisip eh. Mga kulang. Parang kulang to. Let's say 2025. What is the square root of 2025? 45 yan. Bakit? Ganito pag-solve yan. Ganda ko daw sulat ko. 45 daw ang sagot sa 2025. 45 daw. Last digit natin is 5. 5 lang. Tapos itong 2 digit 20, hindi siya lalampas ng 16. Oh, 25 di rin pwede. 16 pwede. Ang nakatapat ng system 4, di 45. Yan yung sagot. Yun lang. 45 times 45. May tricky part po ako, papritada. 45 times 45. May trick ako dito, apritada. 45 times 45. 45 times 45. Meron ako tricky part dito. Ito, 25 to. Tapos, dagdagan ng isa, maging 5, edi 2045 lang. Kasi pag ganyan. Isa pa guys. Let's say dito tayo. So, 7,396. Ang sagot niya will be the square root niya is 86. Bakit? Ay, wala pong alam sa abstract roots naman. Masansya ninyo dyan. Hindi namin pinag-aralan yan.
Square root of 3 plus pi I po. Wait lang po ah. Ito muna. So, bakit 86? Ganito yung last digit natin. 6. 16 tsaka 36. So, which is yung 4. 4 tsaka 6. Yan. O, diba? 4 tsaka 6. Bakit 4 tsaka 6? Di ba yung pinakadulo niya per square, 1 digit lang maiiwan? Like yung mga ganito. Bakit 4 tsaka 6? Kasi yung last digit natin yung 6, di ba 4 times 4, 36. Di ba yung 4 times 4, 16. Yung dulo is 6, di ba? Tapos 6 times 6, 36. Yung dulo niya 6. Ganun, ito yung pinili ko. Tapos itong ganito na to, yung 73, hindi po siya aabot sa yung mga sagot niya sa purpose square root, ay hindi po siya lalampas sa 73 or eksakto 73. Ano ba? 73, 81, hindi rin pwede. 64 pwede. So, 8 yan. 8 times 8. 8 times 8, 64. So, pwede, pasok ang 64. Yung 81, hindi rin pwede kasi lampas na po yun. Kailangan, mas malapit sa 73 or sakto sa 73. Nahahanapin mo dito sa purpose square root like this. So, 73, tapos pasok yan ay 64. Kasi ang katubos ng 64, 8. Yan, lagyan ako ng 8. Okay? Yun. So, paano? So, kung titignan natin, di ba, 8 times 9, 81. Yung 81 is mas malaki kaysa sa 73. So, medyo lampas na. So, pag medyo lampas na sa 73, ibig sabihin yon yung mismong malaki na. So, 86 ang sagot. Kapag halimbawa, kapag lampas ka sa 73, pag tinimes mo sa 8 times 10 is 81, di ba yung 81 na mas malaki na, ito lampas sa 73, ibig sabihin, 80 sa kukunin natin. Lang yun. Naitindihan mo na. Gets nyo? Turo yan ni Sirang Susi yan. Sige, back na tayo. Ano ba? Patingin nga ang question mo. Square root of ano? Mabubos ako ng oras nito eh. So, square root of 3 plus 4i. Tignan natin. Ang hirap naman yung sagot mo ah. Square root of 3 plus 4i. Yan. Three plus 4i. Hirap. Wala. Ang tanong mo, Nerja, ito. Ito yung tanong mo, di ba? Square of 3 plus 4i is 1.73 and so forth, tapos 4i lang. Wala na tayong magagawa. So, brain ko naman to. Brain ko muna. Ay, thank you po sa pag-send ng batch po si Tara kay Luna. Thank you po. Brain ko muna to. So, natapos na natin yan, di ba? Pag ibig sabihin yung mga square root na yan, yung mga 4 digit, hindi naman natang 4 digit ng 4 square root kasi hindi siya applicable. Kasi meron kasi pagkakataon, square root ng kahit anong 4 digit at hindi po siya purpose square, hindi po siya applicable. Tandaan nyo yan ha. Hindi lahat ang applicable. So pagkatapos nun, saan na ba ako? Table pa lang yan. Guys, table pa lang yan. May zero na tayo, di ba? Tignan natin guys yung mga negative 4 na to. Bakit naging negative 4? So, subukan natin. Negative 4 plus 5. So, negative 5. Matiyan! Tapos, Matiyan! negative 2. Matiyan! Negative 5. Bakit? Tsaka yung negative 6.
16. Double check. Parang mali. Negative 8 pala yan. Double check. Okay na. Parang mali ito. 1 po to. Double check nga. Hindi naman yung king. 1, 2. Okay na. So, negative 2. Tapos, positive 40. Eh di, ano na. So, 80. So, negative 80. Yan lang ang tamang sagot dyan. Di ba? Substitute lang naman, di ba? Makukuha yan pag nag-graph mo. Okay, sige, apritada. Tama ka. Tama. Tama yung ginagawa mo. Substitute lang. Makukuha lang siya. Basta substitute lang. Yun lang yun. Paano naman pag negative 3? Dali-dali lang naman So 3 plus 5. Tapos negative 3 plus 2. Tapos negative 3 minus 1. Pa negative 3 minus 4. So magiging ano na siya? 2 negative 1 negative 4 negative 7. Double check. 2 negative 1 negative 4 negative 7. Negative 2. Bakit? Negative 28. Positive 16 56. 56 ang sagot. Yun lang. Guna na isulat natin. Mamaya magagraph pa tayo niyan, So, pag ganyan, guys, pag negative 1, substitute mo to. Halimbawa, negative 1. Negative 1 plus 5. Negative 1 plus 2. Negative 1 minus 1. Saka negative 1 minus 4. Sagot niya, sa pag diretso compute, sa magiging 40 na siya. So, 40. Yun lang, substitute lang naman. Yun lang yun. Tandaan ko daw sulat ko. So, 40. 40. Ay, sorry. 40 nga, 40. Pag 0, 40 pa rin yan. Substitute lang naman. Tapos yung 2 natin, negative 56. Ayan. Yan, king. 56. Tsaka yung negative 18. Ganun pa rin, walang pinagbago. Ayan lang. Diba? Substitute lang naman eh. Paano ito kinukuha? So, ito yung mga possible na roots natin. Ay, king. Katiyan. Ito, negative 5 natin. Tapos, negative 2, 1, tsaka positive 4. Yan yung mga 4 na 0 na ang given natin. So, paano natin malalaman yung upper lower band? So, ito yung pinakadulo, yung mas higher than 4 to 5, edi negative 6. Tsaka yung ito, negative 5. So, synthetic. Subukan natin mag-synthetic kung tatama to. So, wala tayong synthetic eh. Paano natin malalaman? Try natin. Negative 6. Parang nag-iiba na yata value nito. Wala po tayo magagawa. Wala tayong mga ganito eh. So, ano po yan sa mga ganyan. So, subukan natin i-graph to. So, i-graph na natin, guys. Ay, Brap, thank you po sa pag-send ng gifted budgets. Hello po. Ang hirap ito i-graph. Ay, teka lang, mamaya king. Hindi ako gagawin yan. Ay, nabasag na naman yan. So, graph natin. Medyo mahirap i-graph to eh. So, dito ka. Doon, magluto ka nga ng corned beef. Dito tayo, guys. Corned na dalawa. Medyo ang way natin. I-ano natin, gagawa natin ng paraan yan.
Medyo mahirap tayo yung pag-drop nito. Okay ha. Use the ruler para mas pantay lang naman. Tables pa lang yan, napakahirap na. Ganun lang yun. Yan. Nalaro ko na naman to. Diba? Hoy, kakain. Yan, okay? Atin. Pero yung x-axis natin, pwede isa-isa. So, pwede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero, imbes na yung ipaisa-isa natin yung y-axis natin, guys, ang tawag dyan, Pythagoras is graph of a polynomial function. O, diba? Graph of polynomial function. Ito yung given na to, mas madali lang po to. Table of contents, table of value of x ang gagamitin natin. Nakabati lang po sa turo ng math teacher nyo. Okay? A, hello po, A. A. Teka lang. Nakakapagod eh. So, imbes na yung y-axis natin, ano yung pinakamataas? Di 80. 56, 40. So, gawin na natin yung mga, ano natin. Pwede sana mga 10, 20, 30, 40, 50. Hindi rin pwede kasi may 56. Pwede sana mga, ano lang, 80. Pwede sana, mga multiples of 20, pwede. Para shortcut lang tayo, di ba? Multiples of 20 muna tayo. So, kunwari, dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imbis na 1, gamitin na natin mga multiples of 20 na lang. Para mas madali. Para hindi tayo mahihirapan. Huwag nang papahirapan ang sarili nyo. So, negative 20, negative 40, negative 60, negative 80, negative 100. O, diba? Mas madali lang yan. Parang ganun na din. Parang litan pa natin. Gawin na natin yung 10, 20, 30. Para mas madali. Huwag na yung mga 20. Para mas madali lang naman. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80. Pwede na to, 80. Hanggang 80 lang naman eh. 60, 70, 80. Kasi pinakamalaki ang value ng y natin is 80. Parang ganito. Hangganan natin. Huwag tayo papakahirap sa sarili natin. Yun lang yun. So, ganun pa rin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80. Ilan? So, pwede na tayo mag-plot in the point, guys, ha? Ito, ipa-plot in the point natin. Yan. Itong table of values natin. So, i-plot in the point natin. Yung mga ganyan, ha? Madali lang to ipa-plot in the point. Pag tinamad ka, ikaw pa may hirapan. So, plot in the point natin. Lapit tayo sa camera. May pupunta kasi ako mamaya eh. Kaya minamadali ko nga to. So, ordered per negative 5, negative 5, 1, 2, 3, 4, 5, and 0, dito ka. Yan. Tapos sunod nun, negative 4, and 80. 80. Is the ruler para mas ano lang naman. Yan. Tapos na yung isa, negative 3 and 56. Negative 3 and 56. O, yun lang. So, yung 50 mo, wag lalampas. 56 po to. So, negative 3 and 6. Baka nandito siya.
Yan. Tapos, negative 2 and 0. Tapos, negative 1 and 40. Mahirap nito ah. Yan. Tapos, 0 and 40. Zero and 40. Ay, mali. Ay. Negative 1 and 4. X-axis quadrant to, diba? Tapos, 1 and 0. Tapos, 2 and 56. 2 and 56. Tapos, 3 and 80. 3 and 80. Tapos, 4 and 0. Yun lang. Sa ating point lang naman, guys, di ba? So, paano natin pagdadaanan to? So, mauuna muna ito. So, dito ka. Pero, bago ko muna ganyan, kailangan natin yung end behavior natin ng given na to. End behavior. Kasi, pwede mo i-multiply ko. X times X, X squared times X, X cubed plus times X is X to the 4th power. Pero positive yan. So, magiging, kasi pag even number, pag ganito. Pag ganito tata. So, pag ganito dapat. Yeah. Okay? Ang gap condition natin will be eto. Condition number 1 dyan na, condition number, anong po to? Condition number 3 or na, nakalimutan ko na eh. So, condition number 3, condition number 2. Basta, kapag yung exponent natin, highest exponent natin is even number po to, even number yan kasi 4 yan. Tapos, yung leading term natin is positive. Ito magiging itsura natin. Nasa condition number 3 po yan. Or condition number 2. Kasi nakalimutan ko na. Baka condition number 3, condition number 2. Lang pag ganyan ha. Pag ganito. Lang yun. Di po negative 4 yan. Alin po ba? Saan? Aling tanong dyan? I mean, naiyak si Matt. Basta kapag even si exponent as sa positive both rises to the left to right. Ay, tama. Left to right daw. Tama si Pythagoras. Ang tawag dyan, end behavior po. End behavior ang tawag doon. Tama. So, pagdadaanan natin. So, paano pa pagdadaanan ito? So, dito tayo mag-uumpisa. Ilan ang turning points natin sa given na to? Ang turning, paano po ang Fibonacci? Ito. Isa. Add lang naman sa mga sequence lang. Drawing. Hindi kasi ako marunong mag-drawing eh. Pamay kasi pag ganyan, 1 plus 1, 2, tapos 2 plus 1, 3. Pag drawing pinag-uusapan, hindi ako marunong mag-drawing eh. Search ko na sa Google. Pag, halimbawa, alam mo ba yung seashells na nakikita mo sa dagat, para siyang ganon? Yan. Fibonacci sequence at tawag doon. Pero hindi ako marunong mag-drawing eh. Pag ganito ata yun. Yan, ganun lang. Kasi pag sinearch mo sa Google, ayan, hindi kasi ako artist eh. Golden Buddha. Yaman na. Wala pa sila, Nay? Teka, wait nga lang. Golden Buddha. Di ako marunong mag-drawing ng Golden Buddha. Buddha pala, Buddha. Nakakaputan lang ito. Ay, thank you po, mama mo, sa pag-send ng badge. Tama yung ginawa mo, Pythagoras. Pag-drawing, Fibonacci. Hirap naman, no? Baka golden ratio ang tawag doon, May. Kasi golden ratio naman kasi ang Fibonacci sequence. Kasi, ano yan, paulit-ulit yun eh. Halimbawa, papakita ko sa iyo sa Google. Tawag diyang golden ratio. O, ganito ang drawing niya, no? O, pag drawing, ganito. Pero sa application in math,
Pwede gawing ganyan. Yan. Ito pa ganyan. Kikita mo, mine. Ganito ang pag-itsura ng pag Fibonacci sequence na pinag-uusapan. Ang tawag diyan golden ratio ang tawag doon. Kasi paulit-ulit. Kasi habang umiikot, lumilit ang space. Lang yun. Wala siya katapusan. Yun lang yun. Diba? So, paano natin i-graph to? So, dito tayo mag-uumpisa. And behavior natin pag ganyan. Tapos, ganyan. Yan lang. O, di ba madali? Tapos pag saan na may drawing ko ayan, ito yung drawing ko sa ganyan. Ang pangit ng drawing ko. O, di ba? So, meron tayong turning point. So, di ba? X to the fourth power yan. So, n minus 1. So, will be the 3 turning points. O, paano yun? So, ako ko itong tablet na to. Ganda. Sa kanya. Ito. So, meron na tayong tatlong turning points. So, tatlong turning points. Ano yun? Ito yun. Isa, dalawa, tatlo. O, tatlo yun. Diba? Ulitin natin yung drawing natin. Ang pangit. Masyadong pangit. Pangit ang drawing natin eh. Parang ganito. Asmado. Kaya mahirap talaga maging artist eh. Hindi naman maganda yung sulat ko. Kaya pagpasensya mo na kasi pangit na talaga yung drawing ko eh. Ganda na natin. Para mas naman. Nga, pasmado nga. Oops. Hirap talaga maging artist. Yeah. Uy, napakapahirapan mo sarili mo, Mary Ann. Oh. Teka lang, pasmado yung kamay ko eh. Baka yata tumatanda na ako. Teka, sandali, parang hindi yata pantay. Teka, negative 56. 3 po to, diba? Hindi mahirap talaga maging artist. Sandyan na guys, kasi pangit talaga yung drawing ko. Ang mahalaga, may effort lang naman, diba? Pwede na to. Oh, hindi na kasi magpantay eh. Yan, turning points yung tawag doon. Ang hirap talaga maging artist. Yan. Yan. Pasensya na. Ganun talaga yung graph ko. Next given naman po yung may multiplicity. Sige po, Pythagoras, hanapin ko. Saglit lang. So, yan. Multiplicity pala. Ayan yung natin given natin. So, ang given natin, susudatin ko muna ito, i-screenshot nyo ha. So, itong given natin for dito, x plus 5, tapos x plus 2, tapos, magkakatabi yan kasi hindi magkasya sa board eh. Sige na nga, baboy ko naman magsulat. X plus 5, x plus 2, x minus 1, tsaka yung x minus 4. Ito pa yung given na, 4, 2 to. Kaya saludo ko sa mga teacher. Sa mga math teacher, palakpakan yung mga math teacher na matyaga namang magturo kahit hirap na hirap sa mga estudyante pagdating sa math.
Okay na tayo Ito na yan Kopyahin mo na lang So hanapin na natin yung multiplicity. Saglit lang Ayun yan. Ano lang, tables lang naman pinag-uusapan natin yan. Baka sa susunod naman, yung mga, imbes na hindi na table ang gagamitin natin, mga simple lang naman. Pythagoras. Hirap naman nito. Saglit lang. Kopyahin mo na lang. Ayun lang. Pinagdaanan namin yan Hindi kami gumagamit ng tables of values. Ay, pinagdaanan namin yan. Tables of values pa kaya. Doon ako na naiiyak. High school pa nga ako niyan pag ganyan ano mo na Pythagoras screenshot niya. Sige, i-copy mo na. Habang yun, isa-search ko sa sa Google. I-request mo I-search ko muna aralin yung mabuti mga multiplicity ata to. Napin ko muna sa YouTube. Isa ko Di pa ako tapos. Sandali lang, wait lang. Diyan ka lang muna kung kaya alis Wala pa sila. Nay, may isa pa daw, Nay. May isa pa turok. 12 p.m. daw. 12 p.m. daw. Oo, 12 p.m. Yung turok daw. Ano sabi ni Angel? Ito picture Tinuro ko na ang taytay Oo, yung ito pala. Search ko muna yung mga given. Pythagoras, diyan ka lang. Nakikita mo na pagkakataon. Ayun. Saglit lang Hirap naman. Ayoko to. Gitna. Ang tawag dyan and behavior po to, walang pangalan. Ito,
and behavior. Sige, sulatin ko muna to. And behavior. Ang discussion sana yan, yung graph of a polynomial function yung discuss natin. Ito yung nasa gitna, and behavior ang tawag doon. Behavior. Kasi titignan natin yung behavior ng isang graph natin. Kung nakaganyan na siya, nakaganto, 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 nakaganto. Parang ang dancer. Hindi, charot lang. Kala ka matanda ni end behavior, ha? Sige, request ni Pythagoras. Wait lang, ha? Isulatin ko pa na yung given. Sobrahin ko muna to. Sige, screenshot nyo. Ito yung given, ha? Ano ba tayo? End behavior ang tawag dyan. Itong given na to. Kasi pag dinistribute, x to the fourth power, sobrang haba yan. Kaya, umanang musgan yan. So, ito, pag dinat mo itong given na to, ito yung maging itsura niya. Yun na yun. So, nagkaroon siya ng 3 turning points. Bakit turning points? Kasi 1, 2, 3. Lang yun. O, diba? Bakit n-1? Kasi dun natin manalaman yung turning points natin. Yung x to the fourth power minus 1 will be 3 turning points. Lang yun. Okay? Gets nyo? So, gupunin ko muna to, ha. Yan. Paano pag what if ganito? O, Pythagoras, mayroon ng multiplicity, o. Squared yan. Kung squared yung pinag-uusapan, kasi pag, eto, given yan, pag translate ko to, bahala ka na sa buhay mo, mag-distribute ka na mag-isa mo. Kaya lang ganyan. Kaya ayoko ng ganyan, eh. Pag translate pa, pag sinimipray mo in isa-isa, so maging sagot niya, will be Kaya lang, ang bilis yata kasi mag-play ni YouTube Reels, eh. So, x to the fourth power, minus 3, x cubed, tapos minus 9, x squared, plus 23. Rep niya may distribute, bahala kayo sa buhay nyo. Pinopia ko na lang. So, ito, di ba, itong given na to, mas madali lang po yan. Meron siyang multiplicity, which is the square, or yung exponent natin, which is 2. Tinranslate ko to kasi ayaw niya maniwala. So, pag ganyan, hahanapin natin yung 3 possible na zeros. Bakit 4? Kasi, kailangan 4 na possible na zeros na to. Kaso, naka-multiplicity yan. Kung dalawa yan, hindi magiging x minus 2, x minus 1, di x minus 4. Kasi dalawa lang yan, di ba? Yung mga possible na zeros. Ano yun? Di ba positive 3? Magiging negative 3 yan. Sige, hindi na nga natin. X plus 3 is equal to 0. Magiging na siya? Negative 3. X minus 4 is equal to 0. Magiging na siya? Magiging 4 na to. Edi, x minus 1, kaya alam mo, meron siyang multiplicity, tawag dito? So, multiplicity. Ano multiplicity to? Kasi nagkaroon lang tayo ng paulit-ulit yung exponent natin. Ang tawag dyan, multiplicity. Multiplicity ang tawag dito. Medyo nabubulol lang ako. Ulitin ko nga, multiplicity. Paano yun? So, mamaya natin itututukan to, mamaya. So, x minus 1 is equal to 0, magiging x equal to 1. Ano yun? So, para mahanap natin yung values of zeros natin. So, paano? Then, graph. Graph mo siya. Iga-graph natin. Dito tayo. Medyo tinatamad lang ako. So, graph natin to. Y tsaka x-axis.
Ilang. O, yan, negative 3. Eh, pag ginanong mo lang naman, kasi hanapin mo yung value of x natin, di ba? So, magiging ano na siya. Order per negative 3 tsaka 0. Yan, madali lang yun. So, paano? Sige na, ayan, slow na. Para sa mga slow, i-plot in the point natin. Ganun lang yun. So, negative 3. So, negative 3 dito ka. Tapos 4. Tapos yung 1. I-plotting the point natin yan, di ba? Ang end behavior natin, yung 4, tapos naka-positive. Ganun lang siya. So, end behavior natin, parang ganun na din. So, maging end behavior natin, parang ganito. Condition number 3 o condition number 2. Basta, ang end behavior natin parang ganito. Ang tawag dyan, end behavior. Okay? Ito po yung exponent natin. Ito po yung leading term natin. Kasi positive, pwede pa ganyan. Pwede pa ganito. Di ba? Layo-layo, Mary Ann. Pa ganito. Okay? So, paano? Mahulog ka dyan, Jed. Ay, teka, pag-uusapan natin yung multiplicity. Kasi pag multiplicity ang tawag doon, kapag ito, kunwari itong exponent na to, which is 1, invisible kasi ang exponent which is 1, tsaka 1 nito, ibig sabihin, pag 1, pag nakakita ka ng exponent natin, which is the 1, add number po yun. Ibig sabihin ng add numbers, nagkakaroon siya ng across na y-axis. Pag even number, like say, nakakita ka ng ito, ang tawag dyan, even number, magkakaroon ka ng isang touch ng x-axis. Yan ang tinatawag ng tangent natin. Kasi isang touch na parang didikit lang dito. Hindi siya mag-a-across. Okay? Abi. Pag ano ng ano natin, dito ka. Ganyan. So, yung x plus 3 natin. Tapos x plus 2 natin. Tapos, yan. Kaya lang yung x plus 1 natin, magta-touch yan. So, dito ka. Ano yun? Di ba? Isa, dalawa, tatlo. Yun lang. Ang pangit is maging artist. Ulitin natin. Yan. Yun na lang yung maging graph, di ba? Para mali yata graph ko. X plus 1 pala yun, sorry. Kasi pag x plus 1 natin, gandang tandaan natin, asan yung x plus 1? Nandito ka, di ba? Touch po to. Ay, nagta-touch nga. Yan, tayo lang muna na. Ay. Ayan si Kuyas. Alin? Tayo lang muna. Wala akong marina eh. Huwag ka yan. Tayo muna. Saan kasama nito? Ano ba palaro? Ulitin natin, ha? Mamaya. Wala nga akong marina. Ano
Magkano? Yan na, di ba? Pabalik ko. Wala akong balik ko. Keng. Luto siya na. Mamaya pa yung maga ulit. Alas 2 pa. Keng, ang bag kinukuhan. So, papaluin na kita. Hinako ko na yan. O, Layo. Wala. Yun eh. Hindi, hindi kakain ka. Abi. Uulitin natin guys ha. Alay. Sisya. Paano? Kasi yung x plus 3 natin, multiplicity natin, which is the odd number, yung 1, mag-a-across yan. O, dito. Across din to. Tapos yung x minus 4 natin, yung multiplicity ng odd number, which is the 1, across din po yan. Yung 4 natin. Medyo baliktad eh. Across po yan. Pero yung ito, x plus 1, may raised to power of 2 or squared, hindi po siya mag-a-across, magta-touch po yan. Medyo baliktad kasi yung feeling eh. Yan, magta-touch yan. Kasi nga, negative 1 kasi to. Pag negative 1, sige nga, palatandaan natin to. Hindi gigil ako eh. Yan. Pag ganyan multiplicity ang tawag dyan, tangent po to. Kasi, magwa-one touch lang po to guys. Yan, dito siya. Tapos pag dadaanan niya, nagta-touch lang siya, hindi siya mag-a-across. Kasi multiplicity ng even number is tangent po to kasi magta-touch po siya ng x-axis. Hindi po siya lalapas, hindi po siya mag-a-across. Gets nyo? Then, pag nandito ka, yung x minus 4 natin, yung multiplicity ng yung odd number natin, across po to. Hila. Yun lang yun. So, diba? Hirap maging across. Dadaanan natin. Yan. Ano, Pythagoras, naiintindihan mo na. So, ito na magiging itsura natin for the given natin. Lang yun. Oo nga, Michael Rodriguez, kaya nga mayroon talaga maging artist eh. Sige, ang ganda natin yung drawing natin. Wait lang ah, hindi po siya pa-cube. Wait lang. Hirap maging artist. Ang sakit. Yan, pasma din kamay ko. Yan, tumatanda na ako. Yan, i-curve na siya. Yan. Ayan. Hirap talaga maging artist. Pasma din kamay ko. Yan, okay na po ito, Michael. Pagpasensya mo na. O, pwede, di naman din alam yan eh. Oh. Kasi pag wala y, di ba, di yung maging cube? May y naman po siya, ano, being given, di ba? Y ba pinag-uusapan? Ano lang pa-function po to? Polynomial function ang tawag doon. At kasi pwede pag y naman po to, Michael. Pwede namang f of x, pwede namang y na lang. Pero ang polynomial function, lagi naka-x yan. Pag y yan, hindi ko kaya isagot yan. Kaya ganun. Ibang klase, ibang usapan na yan. Puro x lang naman to. Ito yung given. Pag translate mo itong given na to, ito na yun, puro x lang naman po yan eh. Wala naman nagaganap yung y. Kasi pag yung y, function po to, function. Pag y. Okay? So, ito na yung magiging drawing natin for the given. So, condition number 2 po yan, o number 3, kasi nakaganto siya. O, diba? Ano, naitindihan mo na, Pythagoras? Ito yung multiplicity natin. Pythagoras, yung x minus 1 times square. Ang multiplicity natin ng 2 is even number. Ibig sabihin nun, nagkakaroon tayo ng touch. Yung touch ng x-axis natin. Ibig sabihin, tangent po yun kasi one touch lang naman ang tangent, di ba? Hindi po siya mag-a-across ng x-axis. Mag-a-across siya ng x-axis kapag ang multiplicity natin o multiplicity natin ng odd number, let's say 1, across po to. Across po to, tsaka across yan. Yun lang. Di ba? O, basahin nyo.
Tama. Tangent po to. Tayo, palapakan ng Pythagoras. Okay na. Ano, nagits mo na, Pythagoras. Ikaw mag-recitation dito. Hindi, charot lang. Wala. Ito ba cellphone? Ano yung cellphone ko? Wala na ba? Gets nyo? Ito, pinakamadali lang to. Ano nyo? Ano na, yung like half kasi ito, pinapanood ko doon sa YouTube Reels eh. Para mas, ano naman. O, naitindan daw. Sige, kopya mo muna. May inuman akong tubig. Yung ano natin. Weird po kasi. Ano na may ibang sample? Hirap kasi pag ganyan eh. O, tandaan niyo, turning points pala guys, yung given na to. O, di ba ito fourth power yan? Meron tayong tatlong turning points. So, n minus 1, 4 minus 1 will be d, 3 turning points. Yan o. Sa dalawa, tatlo. Lang. Kaya talaga, mahirap talaga maging artist. Di kagandaan ng drawing natin. Yes po, may multiplicity na. Para may pakita lang naman sa audience, kaya naglagay ako ng yung exponent natin, which is what is multiplicity ng odd number. Para makita lang naman. Alam naman natin, hindi naman natin sinusulat yung exponent, which is 1 na naiintindihan nyo naman, di ba? Para lang may mapakita, di ba? Okay? Isa pa guys, wala pa yung mga pamangkin ko eh. Tignan natin yung, kumain na ba kayo? Nakapag-lunch na? 12:32 na pala guys. Nakapagkain na daw. Kumain na daw sila. Kaya magpalipas ang gutom, masama yung ganyan. Ako, 440 na. So, 1 hour and 23 minutes. Pero pa, meron pa. So, another sample muna tayo guys. Nakapag-screenshot na. Pwede nyo screenshot niya, pwede nyo gawing ano yan, homework yan. O notes na, yung notes nyo. Kasi naman magbayad kayo sa review center. Gagastos ka pa naman ako eh. O diba? Napag-isip muna ako sa hita. Isa na lang to ah. Okay na? Okay na? Ayan, sige. Imbes ng ganitong given na to, mas mahirap na to. So, baka na kayo sa buhay. So, magdasal na muna. Magdasal muna kayo. Bago kayo mag-solve. So, burahin ko muna to ah. So, goodbye. So, pag ganyan, so, another example is, yung y is equal to x cubed minus 4x squared plus x plus 6. Ayan. Hindi mo na tayo kagamit ang table, ha? Mas nakakaloka yun. So, para mahanap natin yung x and y intercept, so, x muna.
So, x-intercept mo na. So, x-intercept. So, let y is equal to 0. So, y is equal to x cubed minus 4x squared plus x plus 6. Substitute lang. So, 0. Parang baliktad. X and Y intercept muna tayo, guys. Wait lang. X and Y intercept. X and Y intercept. Sumali yung kamay ko. Intercept. Wala na yata nanonood. Si Kimi. Kala ko pagtapos ko graduate wala naman ako nakikitang math, pero bakit yan polymoly pa? Huwag ka na umiyak, Kimi, ganun talaga ang buhay. Iyak mo lang yan, iyak mo na lang. Sige, kalimutan mo na yung math kung gusto mo. Kung ano ba gusto mo, hindi ka masaya, okay lang. Hindi ka naman pipilitin kung gusto mo talaga ng math, kasi mahirap talaga ang math. Super duper talaga ang paghihirap ang math. Kasi, pag mathematician ka, yan kasi ang trabaho niya, magdi-discover ka ng formula. Akala nila pag mathematician ka, algebra yun. Algebra naman pinag-aaralan, hindi. Kasi ang ginagawa daw ng mathematician, nagdi-discover sila ng mga new thing. At lalo na sa formula, ikaw mismo gagawa ng formula. Kaya nga mahirap talaga ang math, Kimi. Okay lang. Thank you po sa pag-send ng batch po, Kimi. So, ito na yung given, ha. So, hanapin natin yung x and y intercept natin. So, for y-intercept, let x natin is equal to 0. So, y is equal to x cubed minus 4x squared plus x plus 6. So, ganun lang. So, 0. Zero minus. Cancel out to, magiging 6 na siya. Yun lang. So, kukunin natin yung ano natin, y-intercept natin. So, y-intercept natin, y is equal to x cubed minus 4x squared plus x plus 6. 0 is equal to, medyo mahirap lang ito, matrabaho to. Synthetic division ang gagamitin natin. Para mahanap natin yung mga possible na tatlong roots. O, diba? Plus x. So, synthetic division ang gagamitin natin. Ulit ka naman, pinadada. So, sige, derivatives. Mag-isip ka. So, derivative of the negative 4x cubed plus x squared. Oh, ano derivative yan? Apritada. Balikan kita. 6 daw, 6. Tama si apritada. So, pag ganyan, medyo mahihirapan pa tayo sa synthetic division. Hindi nga natin kaya i-factor out. Kasi tatlo yun eh. So, synthetic division natin. So, pero, etong mas mahirap lang to. Ito yung mga tawag dyan, Rational-Sears theorem. Ano yung P is equal to Q. So, yung P natin is positive, negative,
I'm sorry, yung 6, di ba? Tsaka yung 1. Ano yon? Hindi po i-simplify ha. So, listahan natin yung factor out ng 6 tsaka 1. So, positive negative 1, positive negative 2, positive negative 3, and positive negative 6. Eto, wala lang talaga as positive negative 1. O, di ba? So, in the case na ganyan, so, meron na mga possible na yung sagot natin dito. So, tignan natin yung 3. Subukan natin yung 3. So, 3, synthetic division yan ha. So, numerical coefficient natin ito. So, x cubed minus 4x squared plus x plus 6. So, numerical coefficient natin ng mga given na to. So, 1, negative 4, 1, tsaka 6. Green lang 1, 3. Negative 1, negative 3, negative 2, negative 6, 0. Di, tumama. Tama to. So, subukan natin yung 2. Tama, negative 1. Okay, ay, shoutout po, Sir Jake. Hello po, hi. Negative 1 daw. Ay, thank you po, Jam Moises. Sir Jake, ano na? Kailan ka pa magla-live? Gusto ko lang po yung makita po kayo magko-compute habang nagla-live. Charis lang. Nakakaya si Sir. Pero palapakan natin si Sir Jake, magaling po yung sa math yan. Follow up niyo si Sir Jake. At may YouTube account siya. Magaling po yung pagdating sa probability. Kasi nagpo-post din siya. So palapakan natin siya. Yun lang naman, apritada. Sige, bahala ka na dyan. Babalikan kita, charis. Anong grade mo po yung math na yan? So, sa amin, nung nag-high school ako, 4th year high school po yan. Baka sa inyo, grade 10 or grade 11 if I wrong. Sabi ng mga senior high school, sabi ng mga junior high school, mga grade 10 po to siguro to, kasi trigo po to eh. Okay lang. Ako lang naman, sir. Sakto lang din naman ako. Miss ko na rin di mag-like kaso wala pang Converse dito. Okay. So, try nyo, sir. Sir Jake, yung PLDT. Mas malakas ang signal yon. Pero, kukunin niya mga fiber lang kasi parang unlimited naman po yung yung Wi-Fi internet. Huwag na kayo mag-load lang yun. Shout out po, John Moises. Okay. I-ayos pa daw yung line niya. Converse. Hindi magandang Converse, Sir Jake. Converse lang yung ginagamit namin ng Wi-Fi namin. Minsan to the point, wala signal. Mag-PLDT. Wala silang PLDT. Sige, okay lang. Sige, pwede kayo mag-Converse if gusto niya. Sige, nod na lang po kayo, sir, ha. So, may sinabi si Sir Jake. Sige. Pwede ka na naman mag-converge. Fiber naman po kukunin nyo. Negative 1 daw. Sige, palikan natin. Negative 1. Negative 1? Negative 1 na sagot ni Sir Jake. So, subukan natin yung 2. Possible yung 2. Kung hindi, wala tayong magagawa. So, pwede pag ganyan, guys. Tawag dito. Pag tinamad ka mag-iisa-isa ka ng mga possible na roots, let's say, mga ganyan, kopyahin na lang ganito, iisa-isa mo pa, para ang target natin, makuha natin yung pinakadulo, yung remainder, which is 0, ayun yung magiging possible ng roots natin. Kaya lang, tamad ka talaga, magagawa mo ng paraan yan. Pwede ka mag-synthetic division, at yun yung synthetic division. Pag nagkaroon ka ng tatlong numbers, pwede ka mag-quadratic formula, if hindi ito factoring. Hindi po siya factorable. Pag factorable yan, factoring by grouping na lang. Okay? Paturo pa ng grade 6 math. May mga subject ng grade 6 math? Kasi yung nakikita ko sa libro, pang pre-algebra kasi yung pang grade 6 na math. Sige, mamaya na nandiyan, Moises. So, medyo tinamad na ako eh.
Pwede sana quadratic formula. So, try natin. So, i-translate natin into polynomial expression. So, pwede pag ganyan, quadratic, linear term, tsaka constant. So, magiging x squared minus x minus 2. So, di ba yung ganyan? Factor out nito. So, x, negative 2, tsaka yung negative 1. So, tignan lang natin. So, negative 2 plus 1. Negative 2 times 1 will be negative 2. Negative 2 plus 1 will be negative. Tama. So, maging factor out niyo will be d. Ano ba tawag dito? So, x minus 2. X minus 2 tsaka x plus 1. So, pag inequate mo siya, obviously, negative, positive 2 na lang. Tsaka yung x equal to negative 1. So ito yung magiging possibles na roots natin. Lang yun. Which is the 2 and negative 1. Yun lang yun. Nunonod yata si Sir Jick. So, ito yung x-intercept natin. Yung sagot natin is yung x-intercept natin is possible will be the 3, 2, tsaka negative 1. Yun lang ang x-intercept natin. Yun lang. Kita nyo? Yan. Tapos nun, ito, sagot niya, fritada. Yung derivatives lang ito, nakakadilim lang naman ito eh. Negative 12 x squared plus 2x lang. Yung tamang sagot niyan. So, pwede na natin mag-graph nito. Wait lang. So, platin the point natin to. So, platin the point natin, so which is order per 0 and 6. Tsaka yung order per natin, yung y. Medyo may hirapan pa tayo. So, dito tayo. So, order per 3 and 0. Order per 2 and 0. Tsaka yung order per negative 1 and 0. Okay? Gets niya? Sige, graph na tayo guys. Yan. So, pwede na tayo mag-graph din. Ruler na nga natin. Matatapos na tayo. So, susunod natin yung ano ba, table of the signs. Yun i-discuss natin mamaya. Tignan lang natin. Wala na yata si Sir Jake. Baka na-busy na. Y-axis tsaka x-axis. Guys! O, diba? Pagkatapos nun, platin the point natin. Pero bago pa mag-platin the point, yung given niya, yung given kasi, etong given na to, so condition number, ano na to? Condition number 2. So, add number siya, add number, tapos leading term natin is positive, so magiging yung leading, ano niya, yung end behavior natin, kasi add number naman to eh. So, magiging end behavior natin, parang ganito. Isang ganito, isang ganito. So, yung quadrant 1, tsaka quadrant 3, parang pag-ganon na siya. Paligtad yata camera. Ganon.
basta ito, intindihin mo na lang din. Mahirap na ako sa kamay. Yung behavior natin niya sa given na to Kasi odd number siya, ang leading term natin is positive. Ito mag-i-ensure na natin. Pero sa turning points kasi, ang turning points kasi ng given, ang turning points niya will be the dalawang turning points niya. Kasi 3 minus 1 will be the 2 turning points. Okay? So, mag-graph na tayo. Hindi na tayo mag-graph. Ken? 6 ang pinakamataas ng y-intercept natin. Ang x natin, matatapos na ako guys. Mano-mano natin guys ha. Wait lang. Okay. Game na tayo guys. Yes po, Diyan Moises ba sa amin? Hanggang na hindi pa nanguhupa yung baha. Diyan talaga tagabi niyan. Lagi binaba pag umuulan. Kaya ganon. Parabola at eclipse. Sa ano yan? Sa precal po yan. Pero kasi pag parabola ang pinag-uusapan, sa ano yan? Sa parang quadratic yan. Alam talaga ni Sirang Susiya. Pero aaralin natin sa next week yung parabola ha. Taga saan kayo, Diyan Moises? Sabihin niya ba? Lagi yung binabaha. Taga De La Paz ka? Kasi pumalapit lang po ako sa inyo. Ha? Seryoso? Taga De La Paz ka, taga Binyang ka? Ay! Puntaan mo ako, Diyan Moises. Ayat ko! Tagayat ko pala si Diyan! Ay, grabe ka! Diyan Moises, hello! Tagayat ko ka pala, Diyan Moises. High school ka na ba yan, Diyan Moises, or college? Kaya naman pala. Sino ba magulang mo? Ano, Diyan Moises? Elementary? Parang kilala kita eh. Tagayat ko kasi yung nakakausap dati. Pang elementary, si mamaya na ng Diyan Moises ha. Kasi pag elementary pinag-uusapan ng math, ang tawag doon, pre-algebra po yun. Kasi ano lang naman, puro combine like terms lang naman yun. Madali lang yun para sa'yo. Okay. Nakikita po kita nakabike. Minsan lang kasi ako nagbabike kasi exercise kasi pagbabike eh. Sige, start na tayo. Sige, graph na natin yan. So, order press 0 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, 3 and 0. Oops, teka. 2, negative 1. Yan. So, ano yung behavior natin pag ganito? Turning points niya, guys. So, teka, pag-uusapan natin yung multiplicity niya. So, yung multiplicity niya, so, i-translate natin to. Itong tatlo na to. So, di ba, positive yan, magiging negative. Negative 3x cube, 1. Tapos yung, di ba, positive 2, magiging negative 2. Yan, tapos ito, negative 1, maging positive 1. Multiplicity yan, ayan. Sa pagdadaanan natin. So, unahin natin yung natin, yung 3 natin. Medyo baliktad kasi yung discussion eh. Sing 3. So, unahin natin yung negative 1. Multiplicity niya, across po to. So, pag ganun tayo. So, take note na pag ganyan, across yan. Tapos yung natin, ang tawag doon,
Yung 2, multiplicity ng odd number across din. Pero may pagdalaanan to. Yan. Across. Tapos, yung negative 3, across din to. Yun lang. Tapos na. O, diba? Madali lang yan. So, ilang ang turning points para sa given na to? Diba, 3 yan? Sa 2. O, nagkakaroon siya ng turning points. Okay? Minsan. Okay? Ewan ko ba sa yacht ko, hindi nahuhupa yung bahay. Sige, ayusin na natin yung drawing natin. So, ito yung magiging itsura niya for the given of the, ito. So, x cubed minus 4x squared plus x plus 6. Ito yung magiging itsura niya. Kasi, ang end behavior natin, ito. Tsaka ito. Kasi odd number nang naman, di ba? Hirap maging artist. Para ng drawing ko. Oh. O, diba? Ganun lang yung drawing. Kaya, umanang intindihin yung drawing ko. Kaya, nakakapasma yung kamay ko dito. So, turning points natin is, 2 lang. 2 turning points. So, n minus 1, 3 minus 1. So, ito po yung given. Ito po given natin, sa graph natin, is x cubed minus 4x squared plus x plus 6. Sige, screenshot na lang. So, natapos na natin ng ganyan, ha? Yun lang yun. Kasi, kung nanonood ka, Jan Moises, ay, si Jan Moises, hello, wala na si Jan Moises. Nawala na yan si Jan Moises, baka na-busy na. Ito, yung given na to. So, i-screenshot nyo at matatapos na ako. Nang yon. Yeah. Ayan na, itindihin niya na lang. Sige, screenshot niya at matatapos na ako. So, mamaya na natin mamaya natin i-discuss natin yung ano ba tawag dito? Yung may ganun. Sandali lang. Yung desk value, mamaya natin i-discuss yan. Napakadali lang yan, madali lang yan. Diba? Lapit na ako matapos. Sige, kain muna kayo. Baka nagutom kayo sa kakanood, ha? So, habang lunch break lang po, ha? Babalik muna ako. Huwag kayo alis dyan. Yun lang. Sige, screenshot nyo. Pag hindi na, thank you na lang po. Nakapagod pala mag-compute. Kaya talaga yung mga teacher, matitibay. Kaya palakpakan natin yung mga teachers. Hey! Sige. Okay, alis yan. Okay, kumain muna kayo. Mamaya pa ako magdidiscuss mga alauna. Ay, wala. Mag-alapit na pala mag-alauna. Ano ba yung pinaggagawa mo? Sige, babalik muna ako, ha. Diyan lang kayo. Huwag kayo alis dyan. For the take 2 lang po ng live streaming.